With the grace of the Holy Spirit be with us today as we reflect on the Word of God and the Eucharist. Martyrdom of St. John the Baptist, the Passion of St. John the Baptist, the beheading of St. John the Baptist. Different sacramentaries have the title for today's feast, which celebrates a moral stand. Madali sa Tagalog dahil paninindigan dapat para maging tao kang tunay, dapat may paninindigan ka. So, sinasabi ng ating mga ninuno, palasyo man, nakatira kwago, mabuti pa ang kubo, ang nakatira tao. Ay mahirap may paninindigan. Wala kang paninindigan, maaaring magkapalasyo ka na may 40 mamahaling sasakyan. Sa tingin ng ating mga ninuno, kuwago ka, hindi ka tao. Wala kang awa doon sa mga bata na nawawalan ng mga silid-aralan dahil kuwago ka. Wala kang awa doon sa mga may sakit na nawalan ng hospital, pambayad sa doktor dahil kuwago ka. Wala kang awa doon sa mga inanod sa baha dahil ghost project ang sayo para makabili ka lang ng Bentley at saka Rolls Royce. Ang daming nasawi. Kuwago ka. Wala kang paninindigan. Hindi ka tao. Ngayon, sinasabi rin ng ating mga ninuno, madali maging tao, mahirap magpakatao. Ang pagpapakatao, magkakaroon ka ng paninindigan kung ano ang mabuti, ano ang masama. Iwasan mo ang masama, gawin mo ang mabuti. Huwag kang mandaya. Huwag kang magbigay ng milyon-milyon sa mga senador at saka congressman para makabili ka, makapagyabang ka kay Julius Babaw ng dami-dami mong sasakyan, hindi mo naman ginagamit. Kuwago ka. At sinasabi ng ating mga ninuno, paano magkaroon ng paninindigan? Dapat malaman mo na mamamatay ka rin. Sinasabi ng ating mga katandaan, akala mo walang kamatayan. Mamamatay ka. Iwanan mo lahat yung mga milyon mo sa bangko, yung mga sasakyan mo, kung ano-ano pang karangyaan. Maliban sa kamalayan, kabalang araw, mamamatay ka. Mapugto ang iyong hininga, silalagay ka kahit ginto pa yung urn mo. Isang dakot ka na alabok. Tandaan mo yon para magkaroon ka ng paninindigan. Kamalayan na mamamatay ka. Kamalayan na may Diyos, gagantimpalaan ang gumawa ng mabuti, paparusahan ang gumawa ng masama. Madaling makalimutan yan dahil ang tigas ng puso ng tao. Sumayaw lang yung anak ni Herodias. Pinugutan na ng ulo si John the Baptist. Napakadali nating maging kuwago. Ay matagal sa seminaryo. 4 na taon filosofiya, 4 na taong teolohiya, ang daming spiritual conferences, ang daming succeed na mga psychological test. Marami, may ilan pa rin dyan makakalusot, magbibigay ng kahihiyan sa simbahan dahil hindi na pagtanto na kuwago siya sa kabila ng Minnesota multi-phasic inventory at saka ibang psychological test. Wala pa rin paninindigan. Niluluko ang sarili, niluluko ang buong mundo. So let us pray to St. John the Baptist today for the strength to make a stand
We're number 1 in corruption. A country that boasts of 90%, 85% Catholics. So there's an inconsistency. Nagsisimba pa yung mga senador, mga congressman, yung mga gob, mga mayor, nagbibigay pa yan sa simbahan. Pinapatawag pa niyan minsan yung mga kaparian, kapal noong envelope na binibigay. Ay, yung mga kaparian, hindi rin makapagsabi na, it's not right, it's not lawful. Wala nang paninindigan. Nawala ang paninindigan. Binili ang paninindigan. Ikaw ba nabibili? Suriin natin ang ating mga sarili ngayon. Anong paninindigan mo? Baka mabait ka lang ngayon dahil wala namang nakatayo ka lang ngayon dahil wala namang bagyo. Pag dumating kaya ang bagyo, paano ka manatiling nakatayo? Panginoong ating Diyos lang yan. Kailangan may personal ka na pakikipagtagpo sa Panginoon. Para ano man ang mangyari, gaya ng mga martir, ang dami-daming martir ng simbahan. Nung panahon ng mga Romano, kumakanta pa ng religious hymns. Papakain sa leon, papugutan ng ulo, susunugin doon sa... Kumakanta pa. Love for life, sabi sa breviary, did not deter them from death. Nasa Revelations. So that's what we ought to pray for today. St. John the Baptist, who lost his life because of his moral stand. It is not lawful for you to have your brother's wife. He died because of his moral stand. Let us pray that when the time of testing will come, we will remain firm in our moral stand.